Samantala, ito, alamin na natin ang sitwasyon ng mga kababayan nating taga Silverio Compound sa Parañaque isang araw makalipas ang madugong insidente. Ang ilan po sa kanila patuloy na naka-alerto sakaling magkaroon daw uli ng tangkang demolisyon. At nasa sukat Parañaque pa rin on call si Emil Sumangil. Emil, anong latest dyan? Ivan, Connie, bagaman balik na sa normal ang takbo ng sitwasyon dito sa loob at labas ng Silverio Compound. Ayon sa ilang mga residenteng ating nakausap, nananatili pa rin daw yung kanilang takot makaraan ang marakas na demolisyon sa lugar na ito kahapon ng tanghali. Nag-operate sa lugar kaninang umaga, Ivan, ang Philippine Red Cross at binisita ang mga biktima na tinamaan ng bala at nasaktan kahapon. Bukod sa mga gamot, nag-offer din ng emergency transport o pagpapagamit ng ambulansya ang Red Cross para sa mga biktima at ilang pang mga residente na nais na magpagamot dito sa mga pinakamalapit na ospital. Kumpara kahapon, Ivan, mangilan-ngilang pulis lamang ang ating namataan mula pa kaninang umaga. Tuloy ang clearing operation ng city government ng Parañaque sa bungad ng Silverio Compound, pero kumpara kahapon, wala tayong napansin na isang miyembro ng Parañaque Police SWAT Team at kagawad nitong Public Safety Battalion na dineploy sa demolisyon kahapon. Nananatili naman sa pagamutan ng ilang pa sa 30 katao na nasugatan kahapon habang ang ilan ay nakauwi na sa kanilang bahay at dito na nagpapagaling. Sa ngayon, mula kanina, gaya ng ating nabanggit, normal at payapa na ang sitwasyon dito sa Silverio Compound. Ivan, Connie. Emil, yung sinasabing clearing operation na isagawa na ba o isasagawa pa lang anumang oras mula ngayon o sa mga susunod na araw? Kailan ba? Ivan, alas 8 ng umaga kanina nang dumating yung mga mini bulldozer nitong Parañaque City Government at sinumulan nila yung tinatawag na clearing operation. Pero ang konsentrasyon ng kanilang operasyon ay naririto lamang sa bungad ng Silverio Compound. Hindi na sila nakapasok o pumasok doon sa kaloob-looban nitong Silverio Compound at nanatili lamang yung kanilang mga trabahador, yung kanilang yung demolition team ay nanatili lamang dito sa bungad at hindi na pumasok. Merong Ivan, na meron tayong mga pulis na nakita kaninang umi-escort o nagbibigay ng seguridad sa mga ito. At sa mga oras na ito ay nag-lunch break sila, pero pagkasapit ng alauna, bago tayo sumahing papawid, ay tuloy na ulit ang operasyon nitong Parañaque City Engineering Office. Ivan. Pero dun sa clearing, wala namang sumiklab na karahasan o namuong tensyon man lang sa pagitan ng mga tauhan ng City Engineering at ang mga residente? Ivan, Connie, nang magsimula itong clearing operation alas 8 ng umaga hanggang sa mga sandaling ito sa kabutihang palad ay wala naman tensyon at wala naman tayong nai-record o naitalang kaguluhan mula nang ito'y magsimula kanina hanggang sa mga oras na ito, Ivan. Emil, may update tayo dun sa pamilya nung namatayan? May nakarating na bang tulong sa kanila? At paano naman yung mga sugatan? Tinangka nating puntahan, Ivan, Connie, yung magulang ng napatay na isang sinasabing kasama sa mga nagkilos protesta kahapon. Pero ang ayon doon sa mga kapitbahay na ating nakausap, yung mga magulang ng biktima ay sumama dito sa Neighborhood Association President na si Ms. Shirley Bernal para magtungo sa tanggapan ni DOJ Secretary Laila de Lima para makipagpulong. Nakaburol na, Ivan, yung labi na ang biktimang napatay kahapon sa marakas na demolisyon, pero hindi na tayo pinahintulutang makapasok pa dito sa takanan para makakuha ng video o makapagtanong pa doon sa mga kamag-anak na naririto sa burol, Ivan. Emil, may reports tayo nakuha kahapon na merong mga malubhang nasaktan. May update ba tayo sa sitwasyon nila? Sa talaan, Ivan, ng Parañaque City Police, 12 pa na sinasabing nasugatan dito sa marakas na demolisyon kahapon ang nananatili sa Las Piñas General Hospital at dito sa Muntinlupa Hospital at kasalukuyan pa rin inoobserbahan ang kanilang mga kalagayan. Sinubukan din natin silang makapanayam kanina pero ayon nga doon sa ilang mga kasambahay, yung mga kamag-anak nilang natira doon sa kanilang mga takanan ay nananatili daw ito sa pagamutan at doon nilalapatan pa ng lunas at doon pa nagpapagaling. Merong Ivan, iba-iba yung mga tamang tinamo ng mga biktimang nananatili dyan sa pagamutan. Meron tinamaan sa tiyan, ito yung nakuna natin ng video kahapon. Meron tinamaan sa balikat. Yung isa sa mga bata na ating nakunan na kahapon, ito yung isang 16 years old na menor de edad, ay una nating napuntahan sa Purok 1. Ayon doon sa kanyang ama, kailangan daw ng 15,000 piso para tuluyang maalis yung bala sa kanyang kaliwang braso.
humihingi siya ng tulong sa Philippine Red Cross at kung sino man yung mga nais pang tumulong para maituloy ang operasyon nitong 16 years old na minor de edad na tinamaan daw ng bala sa marakas na demolisyon kahapon. Ivan. Ang huli na lang, Emil, yung mga residente dyan na nakausap mo kanina at mukhang nakabantay pa rin dyan, ano bang posisyon nila ngayon? Patuloy ba silang maninindigan, magmamatigas dyan, sakaling ituloy yung demolisyon? Ivan, nakausap natin sa telepono itong si Michelle Bernal, yung presidente ng Silverio Compound Neighborhood Association. At sa mga sandaling ito, wala raw silang balak na magbarikada o magsagawa ng kilos protesta na kanya ginawa kahapon. Isa lang ang malinaw, Ivan, Connie, dadalhin daw nila ang usaping ito sa korte. Ivan? Maraming salamat. Emil Sumangil.